Happy New Year po sa inyong lahat. Today, December 31. At nakapaglinis na po kami ng bahay. Konti na lang para mag-ready mamayang gabi sa ating, ano tawag doon, medianoche. So, maraming salamat po sa mga tumatangkilik ng ating mga videos, sa pamumuhay po natin dito sa Pilipinas. At talagang overwhelming po ang inyong pagsuporta. So, gusto ko lang po magpasalamat at batiin din kayo ng Happy New Year. Merong isang subscriber na nag-comment po sa ating vlog, sa ating mga videos, na saan ang mas stressful mamuhay sa Amerika ba o sa Pilipinas? Mahirap pong sagutin yun. Kasi, like, for example, yung mga kakilala ko, hindi sila masyado na-stress because marami sila sa bahay, like lola, nanay, tatay, mga anak, mga apo. So, andun sila lahat sa isang bahay, isang apartment. And so after work, they go home, they have their whole family. Alam mo yun, yung hindi ka maboboring kasi everybody has a lot to say. O mga kwento-kwento, ganyan-ganyan. So yun is, I think, pag ganon, nakikita ko sa family, friends ko na to, is hindi mo nakikita yung stress masyado. Unang-una is magkakatulong sila sa pagbayad nila ng rent, pagbayad nila ng bills. At actually, dahil marami sila sa isang apartment na yon, so they help each other as to finances. And marami pa silang buong pamilyang magkakasama. So, ito sa Amerika to. So, hindi po pare-parehas ang pamumuhay sa Amerika. Okay. So, kagaya ko naman, nung ako'y isang regular nurse, na papasok ng 7 to 3, uwi na after 3, or another second job, parang hindi naman masyadong stressful sa akin. Yun nga lang talaga, magtatrabaho ka, most of it na tatrabahuin mo talaga para sa bills mo, gaya ng mortgage, kotse, kung hindi mo siya bayad, car insurance, cable, cellphone, water bill, electric bill, ano pa ba ang mga binabayaran? Let's say wala kang wala kang cable, like kami, nagbabayad, meron kaming Amazon Prime stick. So, pero binabayaran mo pa rin yung Prime mo, Amazon Prime account mo. So, maraming mga bayarin, and pag hindi ka magtrabaho, ayun legit po ng mga bayarin yun, hindi yun yung mga sinasabi ng iba na maluho ka kasi. Yung, hindi pa luho yun ang pinag-usapan natin. Pinag-uusapan natin yung mahigit $2,000 na mortgage, at saka yung mga ibang bills, at pera pa yung mga food, at yun. At saka pera pa yung mga medication, na kahit may insurance ka, may binabayaran ka pa rin. So, ayun is walang luho doon. Kaya, yung magko-comment yan na maluho ka kasi, walang comments, walang luho sa mga sinabi ko. So, ang nangyayari doon, like, you really have to work. Dahil kung hindi ka mag-work, paano na yung mga bills na yun na necessity, na talagang dapat mong bayaran talaga. Kaya ang ginagawa ng iba is, let's say for example, bibili sila ng bahay at titira sila doon na ilang years, and then pag hindi na sila nagbabayad ng kanilang mortgage, hindi na sila nagbabayad ng kanilang mortgage, and then so yung pera na yun ay bambabayad na sana nila ng mortgage, iniipon na lang nila. And then, kapag, let's say for example, 1-2 years na hindi sila pinapaalis sa bahay, and then by the time na paalisin sila, marami na silang pera. So, mag-apartment na lang sila or uuwi na ng Pilipinas. May mga personal akong kakilala na mga ganun ang ginagawa.
So, balik po tayo sa tanong kung saan ang mas stressful ang buhay doon sa Philippines o kaya dito. Um, what do you call this? Ang nangyayari po is that para sa akin, parang parehas lang. Kasi yung iba yung klase ng stress na pinagdadaanan ko sa Amerika, iba naman yung dito. So right now, it's more na pagpapagawa ng bahay. At the same time, nag-i-enjoy ako. At the same time, pag may stress man, maraming kaibigan natin, ang mga kapitbahay natin, dito lang yung mga kamag-anak ko, palagi dito yung isang tsuhin ko, kwentuhan, sa umaga, hindi naman everyday, kasi ayoko namang magsinungaling, like probably 2-3 times a week, if everything's okay, naglalakad kami ni Delia, ang aking kasama dito sa bahay, aking personal assistant, naglalakad kami. Ayun, kaya yung mga yun is, yun ang maganda dito sa probinsya. And then, ayun, pwede kang magtanim-tanim. Pero hindi ko kasi sa Amerika din, meron din po akong vegetable gardens. At pag makita nyo yung Facebook account ko, andun lahat yung mga pananim, mga tinatanim kong gulay, mga hina-harvest kong gulay. Ang stress reliever ko sa Amerika is yun, nag-garden. Pag winter, nagbe-bake. Lagi po ako may ginagawa. Pero, kasi yung parang gusto mong tanggalin sa isip mo na kinakailangan mong magtrabaho kasi may babayaran ka na bills. Yung necessity bills na tinatawag ko. Po, hindi po yung binili kong Louis Vuitton bag, hindi yung binili kong mamahaling shoes. No. We're talking about the necessary bills na binabayaran. Dito sa Pilipinas yun, kung siguro wala akong pinapagawang bahay, I would say na walang stress. Oh, kasi kung mamuhay ka po ng simple dito sa Pilipinas, like talagang simple lang, maggulay-gulay ka, hindi po mahal ang ang babayaran mo lang talaga, pag-isipan mo lang talaga, electric bills. Kung sarili mo naman yung bahay, kumbaga, electric bill lang. Kung matipid ka naman, gaya ng isa sa mga kapitbahay ko, na ang binabayaran, ang monthly bill niya, hindi umaabot ng 1,000. Ganon. Kaya pag dito sa Pilipinas, gusto mo mabuhay ng simple, lalo na dito sa probinsya, ayan po, merong dinala sa akin yung chewin ko na mga gulay, na dala galing Baguio, sineran po nila ako, may mga sayote, repolyo, bok choy, o kaya yung isang kapitbahay ko dyan, pag dinadalhan ako ng yung pangulam na papaya, or hinog na papaya, or gabi, hindi po, hindi magastos kapag simple ka lang talagang mabuhay. Unless siguro na lagi kang pupunta sa mga fast food, like, ang gustong-gusto ng mga Pilipino, Jollibee, McDo, ganon. Kasi mahal din yung mga yun eh. Yung gustong-gusto nila na mang-inasal, mga ganon-ganon. Basta, sa totoo lang, since na nag-move ako dito sa bahay ko from the hotel, parang hindi na ako nag-restaurant. Kung magre-restaurant lang kami, is because pag nagpo-purchase kami, kasi nagpo-purchase kami ng mga materials sa Pangasinan, at dahil ang purchasing po napakatagal, sa totoo lang, napakatagal. Hindi po yung pupunta ka doon, hindi kagaya sa atin sa Amerika na punta ka ng Home Depot, punta ka ng Lowe's, ang bilis. O kaya orderin mo na online, i-pick up mo, sigurado ka yun na yun. Dito po, pag let's say for example, pupunta ka ng City Hardware, okay, mamimili ka sa mga naka-display ng mga tiles, pagpala natin tiles. So, may nakita ka na gusto mo. So, let's say for example, ipapakalculate mo yung area ng bahay mo kung ilang tiles ang kailangan mo. So, ang nangyayari, excited ka dahil napili mo na yung tiles na yun, like it's really perfect for you. Tapos pala, nung sa tagal mong, namili, nagkwenta, ang tagal nilang check-upin sa kanilang hardware, sa kanilang box store, if they have enough supply.
Tapos, kaya nagtataka ako, sabi ko, bakit hindi nyo tignan sa computer ninyo kung ilan yung stock na naiiwan at para alam nyo kung enough yung ino-order ko. Hindi po talagang like those workers go back sa likod ng warehouse and then they count kung mga boxes kung ilan bang available. And sa nangyari sa akin, lahat ng first choices ko nung nagpa-tiles ako dito sa flooring ng bahay ko is wala. Kaya I decided na lang na to go for this kind of tiles na classic design. Pag makita niyo yung tiles ko, very classic design kasi ito yung may enough, pero hindi pa pala enough. Nagkulang pa kami sa may bandang dining room area, kaya naglagay na lang ako ng iba, which is okay lang naman para hindi boring. Pag may mga yun ang mga nakaka-stressan ko dito. Pero once na nadaanan mo na yung mga stage na yun, is okay na. Kumbaga, parang okay na. Kumbaga, kung ako mabubuhay dito sa Pilipinas, basta may pang-electric bill ako, may pambili ng basic, like for example, mantika, asukal, mga ganun ba, yung mga basic talaga lang na pangangailangan. And then, maintenance, matipid po. Okay. So, yun. Kaya kung tanungin ako kung saan ang mas stressful, para sa akin personally, kaya ko kwento yung iba kasi gusto kong malaman nyo na hindi lahat ng tao, ng mga Pilipino sa Amerika is na-stress or stressful sa kanila. Lalo na for example, yung kaibigan ko, ang laki-laki ng kita ng asawa is like, $250,000 ang kita ng asawa niya. Nagtratrabaho pa rin siya kasi ayaw niyang walang gagawin sa bahay. So, yung mga yon, so wala siyang stress. At saka she has young children. So, kumbaga yung focus niya is for her career and for her children. So, walang stress sa kanya kasi, walang problema sa pera, may pambayad ng mortgage and everything. At magtrabaho man siya o hindi, it's okay. Kasi nga, mataas yung sahod ng asawa. Yung iba naman mga kakilala ko, so sa mga pagkatapos nilang mag-work, nag-iipon-ipon sila sa isang apartment at nagtutongits sila. So yon din ang kanilang stress reliever. Kahit pa pag stress sa job, pag uwi nila is meron silang ginagawa na mga ganon. Marami silang grupo. Ako po kasi, I'm friendly enough, but I only choose ang mga close friends ko. Kumbaga, parang ang close friends ko lang po sa Amerika is 4. So, again, if you will look at my Facebook account, makikita nyo kung sino yung mga lagi kong kasama at may mga pinupuntahan kami. So, ayun po. More na naging stressful sa akin is nung naging infection prevention nurse ako ng isang facility. Dahil po, may mga basher na naman, bakit yung asawa ko, nurse? Hindi po. Unang-una, depende kung saan ka nagtatrabaho. Pangalawa, depende kung anong posisyon mo. Pangatlo, kung minsan iba-iba ang mga problema ng mga iba't ibang facilities. At kung, let's say for example, ang mga nurses sa hospital po, sa Amerika, wala pong stress doon. Kasi ang mga nurses sa Amerika, yung 1:2 pag ICU, isang nurse para sa 2 pasyente, para sa med-surg, parang 1:2, ilan ba yung sinabi sa akin ni Kuya, Parang 1:5 daw sila, yung iba 1:4, depende sa hospital yan, ganon. So, pag sa hospital ka nagtatrabaho, walang ka stress kasi andun lahat ang mga doktor, andun lahat ang mga nurse practitioners, pag may nakita ka sa pasyente, sabihin mo lang sa doktor, andun na yung doktor. Iba po pag nagtatrabaho ka sa nursing facility, nakagaya ko, kasi hindi 24 hours ang doktor doon. Okay po, parang 2 times a week lang nagpupunta ang doktor doon. Ngayon, as a nurse, ikaw ang magde-decide kung dapat ipadala sa hospital o hindi. Sometimes, ikaw ang magde-decide. For example,
pag kinakailangan mag 911 ka. Kung hindi naman ganun kagrabe, again, as a nurse, ikaw magde-decide kung tatawagan mong doktor, mga ganon. So, it's not the same. Kaya yung mga nagsasabi dyan na, bakit yung asawa ko, nurse, ganito naman ang buhay namin. Hindi po. Hindi po pare-parehas. Iba-iba po. Hanggang wala ka sa sapatos ng isang tao, huwag kang mag-assume na lahat ay kagaya mo. Alam niyo yun? Do not assume that everybody is like you. You have to be in somebody else's shoes first bago mo pwedeng sabihin na ako nga walang problema, ba't ikaw nagkaka-stress? You cannot say that. Kaya mahaba na po ang ating video. It's already more than 15 minutes. Ayun lang po masasabi ko. It's stressful in the US for me, kasi po parang medium income lang kami. And of course, may mga personal na hindi ko pwedeng sabihin dito. Like for example, may mga sinusuportahan ng iba. Kaya yun. Yun ang stressful para sa akin sa Amerika. And of course, yung position ko dati, which iniwan ko dahil yung position ko na yun is kinakailangan 100% okay ka para magampanan mo ng okay or maganda yung trabaho mo. At dito sa Pilipinas, like I said, if hindi ako nagpapagawa ng bahay, kung I would have, there's no stress. Yun lang po masasabi ko. Kasi nasa sayo naman yan eh. For example, may mga marites, may mga chismosa. So, but again, pinipili ko yung pakaka-stressan ko. Hindi lahat ng bagay pinagkaka-stressan. I learned my lesson nung nagka-breast cancer po ako. So, yun po. Yun po ang aking sagot. Sana po natanong ko ang sagot ninyo. Please comment below. I-share nyo din ang inyong experience. Negative man yan, positive man yan. Everybody is entitled to their own opinions. Thank you po.